So yun na nga, kamusta mga kaagapay, no? At napakatagal na panahon din na hindi ako nakapag-video, almost 2 weeks kasi busy tayo sa trabaho, no? So naisipan ko ulit mag-video kasi may mga katanungan ng aking mga katrabaho, mga kaibigan na minsan napapaisip ako at minsan naririndi na rin ako, no, sa tanong na yon. Kasi nga nandito kami ngayon sa abroad, dito sa New Zealand. So yung iba kasi mga kasamahan ko yung kanilang pamilya ay dinala na dito sa New Zealand, no. So yung iba ay nagpa-process na rin para madala nila yung kanilang pamilya dito sa New Zealand. So sila ay madalas magtanong sa akin kung kailan ko daw dadalhin yung pamilya ko dito, kung may plano daw ba akong dalhin yung pamilya ko rito. So ang lagi ko lang naman sinasagot sa kanila ay wala pa akong plano. Kasi alam nyo ba na sa ngayon kasi bago pa lang ako dito sa New Zealand. So 1 taon pa lang ako at para sa akin ay mahirap na dalhin yung pamilya ko dito na wala pa akong sapat na pera, no? Kasi ako ayoko naman na umutang ng pera sa bangko, sa company o sa kaibigan. Ayoko namang umutang kasi mahirap kasi yung gano'n, yung magsisimula ka sa pagbabayad ng utang, no? Nandito nga yung pamilya mo pero nagbabayad naman ng utang. Sabihin na natin nagtatrabaho tayo lahat pero nagbabayad naman tayo sa utang. Pero para sa akin kasi mas maganda yung maipon ako, yung maging stable na ako dito, tsaka ako kukunin yung pamilya ko. Ako kasi yung tao na hindi mahilig mangutang. Hindi ko inuutang yung mga bagay-bagay na gusto kong gawin o gusto kong bilhin, no? Wala kasi yun sa vocabulary ko, yung pangungutang, yung utang. Wala sa mindset ko yung utang. Yung takbuhan ko ay utang sa mga bagay na gusto kong gawin. Ayoko nang ganun, yung napipressure ako na magbayad, ganyan. May iniisip ba lagi, no? So ayoko nang ganun. Hindi ko naman sinasabing hindi ako umuutang. Minsan napaputang kung talagang wala at kailangan ko. Pero hanggat kaya kong i-cash o bayaran, hindi talaga ako umuutang, no? At ako naman yung tipong pag may gusto akong bilhin ay pinag-iipunan ko. Ganyan. Pagka may gusto akong gawin soon, pinag-iipunan ko yan. Hindi ko yan na iniisip na uutang na lang para mangyari na ngayon. Kasi sa akin kasi ay pinapractice ko yung paghihintay na dumating yung mga bagay-bagay na yan. Kasi kung talagang ibibigay ni Lord, mapapasa atin yan, diba? So sa mga nagtatanong kung bakit hindi ko pa dinadala dito, ito na yung sagot, no? Hindi pa ako ready. So siguro hindi tayo pare-parehas ng perception sa buhay. So ako kasi ay ayoko pa kasi yung anak ko ay nag-aaral, yung asawa ko ay nagbabantay ng aming maliit na negosyo. So yun, wala pa talaga akong plano. At kung mangyari man yon na madala ko ang pamilya ko dito ay yun ay kagustuhan na yon ng Panginoon, ano? Saka gusto ko, ready talaga ako. At isa pa ay gusto ko muna kasing mag-build ng kingdom, o di ba? Social kingdom. Hindi, ibig ko sabihin ay gusto ko mag-build ng kabuhayan sa Pilipinas kasi hindi naman habang buhay nandito tayo sa abroad. So ang iniisip ko kasi pag nag-for good ako o kaya natapos yung kontrata ko, pag-uwi ko sa Pilipinas, at least meron akong pagkakakitaan, meron kaming pagkakitaan ng aming pamilya, no? So ayoko naman kasi na pag-uwi ko sa Pilipinas puro palabas lang ng pera. So ayoko nang ganun. Gusto ko pa rin kahit maliit man may pumapasok pa rin, no? Kahit hindi na ganun kalaki yung kinikita ko dito, at least may pumapasok pa rin, no, na income para sa pamilya. Ayoko naman kasi na puro palabas lang kasi mahirap yun. Ang pera kasi yan nauubos. Kaya ang paniniwala ko, ang pera dapat ay ini-invest niya, pinapalaki. Hindi dapat iniipon lang. Kasi pag iniipon mo lang yan, wala kang plano, talagang mauubos yan, no, di ba?
So sana nasagot ko yung mga katanungan, no, ng aking mga kaibigan, no. Hindi ko man maipaliwanag sa inyo ng maayos at pasensya na kayo kung minsan hindi na ako nasagot kasi talagang wala pa akong planong dalhin dito. At kung kayo ay may mga plano na kayo, ay sige, walang problema yan. Dalhin niyo kami dito. Alam ko naman na masaya kayo kasi kasama niyo na yung inyong pamilya. So ako ay sanay naman ako na malaya sa pamilya. So ang ginagawa ko na lang ay mag-ipon at mag-start ng negosyo habang nandito ako. Para kung sakali pag-uwi natin, matapos na yung kontrata natin, ay meron pa rin tayong pagkakakitaan. So yun lamang po, ano, at maraming salamat sa inyo at sana ay maintindihan niyo ako kung bakit yung mga sagot ko minsan ay ganun lang. So pasensya na po kayo. So, maraming salamat po at sa inyong panonood at God bless po sa lahat. Bye bye po.